Yung prayer ko, sinagutan ng Panginoon. Amen. Kasi kagabi nga, biglang lumapit si Tan na nandun na yung matagal ko nang iniiyak yan. Matagal ko na talagang pinagpipraise ng Panginoon na durugin niya yung ego na nasa kanya. So, wala talagang magagawang tao pag Diyos ang kumilos. Amen. Biglang lumapit si Tan. So, nandun na nag-open na siya. Andun na nakinig na sa mga advices ko dati. Pag ina-advise ako yan, talagang iniiwan ako. Pero kagabi, praise God. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Dahil ibang-iba talaga kumilos ang Diyos. Amen. Nandun na nalagurong na yung kanyang matigas na ego. Andun na nagpakumbaba. Andun na siya nakikinig. Salamat sa Panginoon. Salamat sa kay Tantan. At nakinig na sa aking payo. Nawa, tuloy-tuloy na Panginoon ito. Amen. Na sabi ko, Diyos ang gagabay sa'yo, Diyos ang mag-iingat sa'yo, Diyos ang magpapatago sa'yo. Amen. Praise God. Hindi kami kundi ang Diyos. So, thank God sa prayer namin na answered prayer na naman. Amen. Purihan po sa ating Panginoon dahil sa loob ng 2 taon ng pag-aaral ko every Saturday or every weekend ay hindi niya ako pinabayaan. So kahit na medyo yun lang, yung, di ba, sa bahay nga doon sa Binmal, wala kaming stable na connection. So, yun, kahit na medyo yun nga, yung sa connection, umattend talaga ako. Kaya kahit na ganun, pinipilit ko pa rin umattend during our class para mas marami pang matutuan. And then, year 2022, July din yun. So, doon ako nag-start na mag-enroll sa UPAM with the help of my colleague din, yung aking katrabaho. So, siya yung nagsabi na, Sir, gusto mo i-try na mag-enroll sa UPAM. So, yun. Para hindi rin masayang yung income, yung sahod na nakukuha ko every month. So, yun. Pinagpatuloy ko yung pag-aaral ko sa UPAM. And then, yun nga, actually, November 2023, natapos na lahat ng mga requirements namin. So, yun nga, sayang lang at hindi napaaga yung graduation. Kasi nga, di ba, umuwi si Mama nung December hanggang January. So, hindi napaaga yung graduation. Kung napaaga sana ng mga January, baka si Mama yung kasama ko. And then, sa ngayon, processing po ulit kami ng ranking for the public school. Wow. So, praying for that. binigyan lamang kami ng 2 weeks kasi kakasabi lang nila nitong last week. So, yung 2 weeks na yon, preparation ulit, and then, yun. So, I know with the help of our Creator, our Lord, mapapasok ulit tayo sa... Amen. Praise God. Panginoon, salamat po God sa Lord. Tunay na kapag ikaw ang Diyos na kailanman na hindi mo nagkukulang sa amin. Amen. Wala kang pinabayaan na anak mo, Panginoon. Salamat po, Lord. Dahil meron po kami, Panginoon, tunan, hallelujah, na Diyos na nagkulang mo, Panginoon. Salamat po, Lord God, na ikaw, Panginoon God, hallelujah, na nagpo-provide ng lahat ng aming po mga pangangailangan. Yes. Salamat po, Panginoon, sa mga kamay na nagkaloob. Dalangin ko po, Diyos, na lalo mo po, Panginoon, pag-ibayuhin mo, Lord God, ang kanilang mga pinagkukulang naman. Dalangin ko po, Panginoon, Lord God, na sila, Lord God, ay lalo mo pong palaguhin, Panginoon. Amen. Hallelujah. Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, Lord God, ay balik mo po sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Amen. Lord God, dalangin ko rin po, Panginoon, nabasbasan mo po ito, Panginoon, na naligo po namin na sa labi, naway ito, Panginoon, ay magamit po sa iyong kaluwalhatian at ikaunlad ng iglesia dito sa lagpan, Panginoon, na iyong itinatag. Dalangin ko rin po, Panginoon, hallelujah, na Lord, sa bawat araw, Panginoon, laging ikaw, Diyos, ang Diyos na magpapala sa bawat Amen. Yes. sa iyo po, Panginoon, ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Wow.
Pero ginawa ko yung best ko para maibalik siya, ma-recover siya. Kasi syempre, sayang pa rin eh. Pero adong pa rin yung feel na masaya ako dun sa nangyari yun. Kasi may part pa rin na may negligent ako dun sa bagay na yun. Diba? May pagkukulang ako dun kasi hindi ko siya naingatan. And then nag-text ako sa phone number ko. Sabi ko, uy, kita naman tayo sa nakapulot. Makita naman tayo sa CR. Wala, tinext ko siya. Tinext ko yung sarili kong cellphone. Hindi sumasagot. Tinawagan ko. So, pero pumunta pa rin ako without knowing na may nakapulot. Pumunta pa rin ako sa cellphone, nagintay ako siguro mga 30 minutes. Wala pumunta. So, then nag-decide ako na magtanong ako doon sa housekeeper na naglilinis. Sabi ko, ma'am, mayroon po ba kayong makitang phone? Sabi niya, ikaw ba yung, sa'yo ba itong napulong-tungkol na ano? Sabi niya, opo, sa akin po yan. Sabi ko, may ID ka? Sabi ko, ay wala ako, di ko po dala yung ID ko kasi nasa bag ko. Sabi ko, may fingerprint naman po yun, then may picture ako sa gallery. Siyempre, patunay, di ba? So yun. Nagpunta kami sa basement, ayun na, kinuha na yung fingerprint ko, charot. Then kinuha na yung, yung name. Doon, napatunayan na sa akin yung phone. So yung lesson learned doon is, di ba, na huwag ka maging tawag dito. Huwag ka maging kabado kapag may nawawala sa'yo. Amen. Kasi think positive always na, always positive tayo. Kasi kapag may nawawala, may nagdating talaga. Amen. Hindi naman yan, temporary lang yung sakit, yes, temporary lang yan. Pero in the end talaga, yan, sasaya ka rin. Hugot ba yan? Hugot? Ayun, so praise God. So, yung lesson ko rin sa dalawa, yung nasa surrounding ko, naging positive din sila kasi positive nila ako nakita na hindi ako nagpanic. Then in the second is nabalik pa rin yung phone namin. Amen. Amen. Thank you. No, crisis. Sa akin lang yun. Kasi, ewan ko, charot. Pero ayun, ang specifically is sa study ko yun. So, parang, tas grabe pagdating ko dito nung Friday. Kasi pagpasok ko, yung mga binabanggit na words ng pastor, isakto siya sa akin na, yung sa pag-aaral mo, ganyan. So, yun nga yung kinakaharap ko yun. So, tapos sabi ko, nung katabi ko sila kay Abe, narinig din natin natin. Sabi ko, grabe, katarating ko lang. So, parang, grabe, parang yung, tapos nung Friday, doon ko naramdaman, I mean, di ba, ang message na is, parang, focus ng message na yun is, huwag mong ilimit. Huwag mong ilimit yung kayang gawin ni Lord sa buhay mo, di ba? Kasi parang, hindi ko na-realize na parang ganun na pala yung ginagawa ko. Throughout, parang, nung kinalimit ko na kung ano yung kayang gawin niya sa buhay ko. Kasi, parang, I'm planning to drop roll. Yes, next sem. Hindi ako nakakainis. Bayan ang kinakapitas ko. Hindi, ayun, pero basta yun, krisis ko siya. Parang, I'm planning na huwag na munang mag-enroll kasi nga financially struggled. Ay, nakakainis. So, parang ang hirap. Nakakainis naman. Ganun siya. Tapos nung Friday lang, so nung Friday, naramdaman ko talaga yung yun yung mga promises niya, niremind ko sa akin. Grabe parang nung Saturday, ang warm nung hug ni Lord. And kahit may rebuke, niyakap ka niya, pero at the same time, nirebuke din niya ako. Pero, di ba, even rebuke is still love kay Lord. So, naramdam ko yung pagmamahal ni Lord sa akin. Nung Friday, kasi grabe, parang nire-review ako ni Lord mo. Ba't mo nililimita ka kaya gawin ko sa buhay? Sabi pa ni Pastor, meron sinabi nun, si Pastor na tumakot sa dreams ko, nililimitahan mo si Lord sa pangarap or sa dream na siya yung nagbigay sa'yo. Ganun. So parang doon ko na-realize, kaya ako nagkikrisis kasi ano ba yung naging na? Closed doors na dapat. Supposedly closed door siya, but miraculously, di ba, open for me. And alam ko, that's not coincidence, but that's God's favor. So, ayan, I applied for a scholarship sa sa school. Wala kami binabayaran tuition, so scholar kami, pero meron kaming scholarship program sa school. I tried applying kasi yung kaibigan ko, sinabihan niya ako na mag-apply tayo. So, nag-apply kaming dalawa. So, yun guys, dalawa kami nag-apply, pero ako lang yung nare-replyan, ako lang yung ini-email. Sinasagot nila yung email ko, ganyan-ganyan. And they invited me for confirmation interview, ganyan. Yung kaibigan ko hindi siya na ganun. While on that interview, sinabi sa akin ni Ma'am Elaine, sabi niya, alam mo ba, that limited lang kasi yung, may budget cut kasi nangyayari. So, limited lang yung natin. Kung kukuha tayo sa university fund, wala talagang mabibigay. But generously, sa meeting namin, thankfully may isang committee doon na nagsabi na, nung diniscuss nila yung appeal ko, may isang committee doon na nagsabi daw na
she or he will find a sponsor outside. Diba? So for me, so praise God, nung sinabi niya yun sa akin, parang wow, supposedly wala. Supposedly talaga wala, kaya hindi nire-replyan yung mga kasama ko rin. Kasi nga supposedly wala. But alam mo yun, bakit? Wala lang, praise God. That's an open door na binigay ni God. And another thing is, yung sa dorm namin, may UP Manila dorm, gusto ko rin mag-apply doon. Close na rin yung application, guys. Close na rin yung applications. But they emailed me. Wow! They emailed me again. Email na ako, sabi nila, the application is already closed, but if you will submit your requirements, you will, di ba? Ano daw nila, i-accommodate nila yung application. Alam mo yun? Like, I was just so in awe of God. Sabi ko, grabe namang open doors, 2024. Amen. No, but why I want to share this is, I want you to be encouraged. Encouragement, yes. Diba? Encouraged na God is promising us open doors. And Amen. totoo yun. Totoo talaga siya. We can step into doors na dapat close na. But you would storm heaven with your prayers. Amen. Meron tayong intercession. I mean, may mag-i-intercede para sa atin to open those doors. Amen. So, that happens in our lives, sa studies natin. Amen. Sa studies natin, sa really in every areas of our life, God is able to open doors na close na. Amen. So, praise God, Lord, na God. Sa atin yung mga nakaraang araw ng kanyang buhay ay ang laki po ng agwat na kanyang narating dahil sa paggabay mo sa kanyang Panginoon. At kung paano mo siya pinagpala, Panginoon, sa mga nakaraang sandali ng kanyang buhay, nakaraang panahon, taon at sandali ng kanyang buhay, ay mas higit mo siyang pagpalain. Mga pagpapalang hindi kayang unawain ng kanyang isipan. Sapagkat yun po ang nararapat ng Panginoon according to Ephesians. Kaya God, bilang kanyang abang sa pananampalataya at ministro ng iglesia nito, Panginoon, ay atin po iginagawa ng basbas sa pamamagitan mo. Basbas ng pagmamahal, basbas ng pag-iingat, basbas, Panginoon Diyos, ng provisyon at basbas ng lahat ng bagay ng kailanganin niya, Panginoon. Mula ulo hanggang karampatan, Panginoon Diyos, papaghariin mo ang iyong kalooban, Panginoon Diyos. Igawad mo naman sa kanya, Panginoon Diyos, ang maluwalhating pamumuhay na siya mong pinangarap para sa kanya, Panginoon. Ingatan mo siya, Panginoon Diyos, na huwag malihis at mapamahal sa bukos ang kanyang pagmahal para sa iyo at sa kanyang ministeryo. In Jesus' name. Amen and amen. Diyos ng siksik, liglig at nag-uumapaw na pagpapala. Linisin mo ito, maging kalagasan, maging masustansya, at maging kagalakan ng aming katawang lupa. In Jesus' name. Amen.